sa bayan ng Puso-Rubio, mukhang mapapasabak yata tayo sa bigat na pisikalan. Dito, ang pagbuo ng mga espada ay isang sining na ipinamana mula sa mga nakaraang henerasyon. Sa bawat paghasa ng bakal, matutuntun natin kung paano ito hinuhugis upang maging simbolo ng lakas at kabiguan. Po yung mga produkto po namin, sa mga kliyente po namin, meron po yung mga collectors dito po sa Pinas and then siniship abroad po. Blade enthusiast, sir, karamihan din po. Meron din po yung bulk orders, ganun po. Tapos mostly kasi, sir, mga customized po yung mga ginagawa namin. Ngayon po, nakakatulong po sa amin, sir, sa mga pamilya at sa mga workers po. Isa ngayon po, malaki po yung kita, maganda po. Maganda po yung daloy ng negosyo. Mabadali na lang kasi sa amin kasi mas nagsimula kami ng matagal ng panahon. Kami po yung nagsusupply noon ng kung napanood yun yung mga Barbarian, mga Viking, mga Lord of the Rings. Kami po yung galing po dito. Inahati namin yun, hinuhulma hanggang sa makuha yung talagang hulma ng gusto mong gawing sword man yan o bolo, mga gano'n. Ang sword namin dito, sir, talagang before na lumalabas dito sa amin, sa production namin, talagang see to it na talagang siya ay nasa good condition at hindi mapapahiya yung gagamit o bibili ng produktong ito. Ayan, so dito natin masusubok yung lakas ko kung kaya ko nga bang buhatin yung espada dito. Wow, ang haba. Kaya ko naman siyang buhatin. So, anong susunod na panday? First time ko makakita ng ganito kahabang at kabigat na espada. So, kaya ko naman siyang buhatin. Sobrang talim niya and dati nung bata ako, laruan lang yung hawak ko pero ngayon totoong espada na yung hawak ko. Sa mga pader ng pandayang ito, naging saksi ang kalakasan ng Pangasinense craftsmanship. Dahil ang bumidang espada ni Coco Martin sa teleseryeng Ang Panday ay mula rito. Sa amin po, talagang pag nagtatrabaho po kami, binibigay namin yung puso namin na sa trabaho namin, talim ng isang obra. From prayers to pounding steel, ito ang next nating character transformation.